God bless you po sa beloved preacher ni Nong Ristipalan. Purihin po ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Tayo po ay magkaisang manalangin. Ipanalangin niyo po ngayong abang lingkod upang tayo po ay langisan, pangunahan po ng ating mabait at mapagpalang Diyos. Tayo po magkaisang manalangin. Opo, Amang Banal, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba sa matamis at mawalwalhati, makapangyarihang pangalan mo po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sunod dalangin po. Sunod dalangin ang aming pong buting ginagala magulang sa panampalataya, our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet. Maraming salamat po, Amang Banal, sa iyong pagkilos sa aming kaligitnaan. Hallelujah sa bawat yugto ng banal na gawain. Higit sa lahat sa pagdama ng iyong matamis at banal na presensya. At narito po kami, Amang Banal, sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain, ang pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Hallelujah. Ngunit bago lahat kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Minsan ng Amang Banal, nangisan mo ang iyong abang lingkod. Sa ganang sa akin, wala akong kakayanan sa bagay nito. Gawin mo lang po ang instrumento upang maipahayag ang iyong banal salita. Malapinoon, tulungan mo po ako. Hallelujah, ipangaral ay iyong salita. Lakip ang pag-ibig, kapangyarihan, pananampalataya, himala, malapinoon. Bukusan mo po ang puso at pangunawa ng aming mga minamahal na mga kapatinan sa lahat ng mga live webcast viewer. Kayo po ang mauna at magpala at siya pong dakila at makapangyarihang pangalan. Aming pinapalayas at tinatuboy ang mga hadlangwan ng kaaway, unbelief, and doubts cast out right now. Hallelujah! Victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Minsan ang pamaminamahal, una po at higit sa lahat, tayo po ay nagbibigay po ng pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati, pagdakila, pasalamat, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na mabait, mabuti. Hallelujah! Sa matamis po at banal na pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay malugod po nga nagpapaabot ng dobling paggalang, pagrespeto po at pagmamahal sa atin po nga dearly beloved evangelist and Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po nga pag-alala, maminamahal sa mga pinagpalang pangangaral, pinagpalang buhay, halimbawa ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa ating mga beloved preacher, beloved co-worker, sa lahat ng ating mga kapatiran sa lugar po ito ng Rosario Outreach, Hallelujah, isang pinagpalang hapon na po. Praise the Lord. Hallelujah. Pero po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po maminamalaay magbukas po ng ating mga Biblia. Praise God. Ating po nga pag-usapan, the secret of effective prayer. Ang sekreto ng epektibong panalangin. Buksan po natin sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Sinunod na po natin ang Proverbs chapter 27, verse 11. Dito po tayo sa aklat ng unang mga Kronika, Kapitulo 4, ang talata po ay 9, hanggang sa talatang 10. At si Jabez ay bantog sa kaniyang mga kapatid, at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez, na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, ako naway iyong pagpalain at palakhin ang aking hangganan at ng aking mga kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kaniya ang kaniyang hiniling. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia po, mga minamahal, natatanging isang tao, mga minamahal, isang base na banggit sa Biblia, hindi siya masyadong kilala, mga minamahal, pero kilala siya bilang siya po ay
nagmula sa kahirapan, ipinanganak pong may kahirapan, pero ang Diyos po ay buhay, mga minamahal na siya po ay dumalangin sa Diyos ng Israel, ay ipinagkaloob ang lahat ng kanyang panalangin, mga minamahal. At ang sabi po dito, at si Jabez ay bantog sa kanyang mga kapatid. Sa English po, mas maganda po yung pagkasalin, and Jabez was more honorable than his brethren. Paano po siya pinagpala ng ating dakilang Diyos? Siya po ay honorable. Siya po, mga minamahal, ay kagalang-galang, mga minamahal, kaysa sa kanyang mga kapatid. Bagamat siya po ay isinilang, mga minamahal, na may kahirapan, ay nung siya'y manalangin po, ang sabi dito, yung kanyang panalangin, nawa siya'y pagpalain, una, pagpalain ng Diyos, palakihin ang aking hangganan, at ang iyong mga kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan, na wag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. And God granted him that which he requested, mga minamahal. Ibig sabihin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Dahil meron tayong unlimited God, mga minamahal. Ito po ay yung kanyang panalangin ay all package, total package, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Huwag siyang maghirap, ingatan ng ating dakilang Diyos. At ito naman po, mga minamahal, ay ipinagkaloob ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kali po sa Proverbs, chapter 27, verse 11, ano ba yung ating dapat gawin, mga minamahal? Be wise Christian, mga minamahal. Simple lang po, maging matalino tayong Kristiyano upang tayo po ay pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano kahalaga ng epektibong panalangin, mga minamahal, dahil alam natin lahat ng tao ay nanalangin, pero hindi lahat po ay dinirinig ng ating dakilang Diyos. Para po yung telepono, mga minamahal, kapag mali yung dial, mali yung number, kulang na isang numero, hindi mo makukontak yung pong, iyo pong tatawagan. Ganun po sa Biblia. Bagamat ang lahat ng tao ay nanalangin, mga minamahal, halos lahat ng tao nanalangin, ngunit hindi dinidig ng Diyos dahil mali yung kanilang pong kanilang tinatawagan. Sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Kapag tayo tumawag sa Panginoon, ay ipapakita niya, mga minamahal, mga dakilang bagay, mga minamahal, mga mahirap na hindi natin nalalaman. Ibig sabihin, kahit tulad po ni Jabez, ni Habis, mga minamahal, bagamat siya ipinanganak ng mahirap, may kahirapan, ngunit pinagpala po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Una, mga minamahal, ang sabi po, tayo po ay maging matalinong Kristiyano. Ano ba yung nais po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin sa aklat po ng Proverbs chapter 27 verse 11. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 27, talatang 11. Anak ko, ikaw ay magpakadunong at iyong pasayahin ng aking puso upang aking masagot siya na tumutuya sa akin. John chapter 9 verse 31, isabay na po. Isunod na po. Juan Kapitulo 9, talatang 31. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 9, talatang 31, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi, mga minamahal, sa aklat po ng mga Kawikaan, chapter 27, verse 11, sabi dito, mga minamahal, "My son, be wise and make my heart glad." Anak ko, ikaw ay magpakadunong at pasahin mo ang aking puso. Magpakadunong, be wise, mga minamahal. Ano po yung dapat natin gawin? Una po, mga minamahal, be wise Christian, yung letter W, worship. Yung pong pagsamba sa ating dakilang Diyos. John chapter 9, verse 31, "Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God, and do it His will, him be heareth." Nalalaman namin na hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga kasalanan, dapat kung ang sinumang tao, walang tinatangi ang Diyos, ay maging mananamba sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, siya ipapakinggan niya. Sino yung pinagpala ng Diyos, mga minamahal, yung nagbigay ng genuine worship sa Biblia, mga minamahal? Si Haring David, mula sa shepherd boy, mga minamahal, naging warrior worshiper, amen? Tinaguran ng Biblia po, mga minamahal, a man after God's own heart, at naging the great king of Israel.
Oh, ano po yung kanya ginawa? Siya po ay warrior worshiper. 7 times a day, siya po ay nagpupuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang pagpupuri, siya po ay magaling maghandog sa ating dakilang Diyos. Siya po ay mangdirigmang mananamba. Kaya nga ang sabi ng Biblia, lalaking kinakalugran ng Diyos na gaganapin niya yung lubos na kinakalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong pagsamba sa ating ginagawa, naroon po yung pagpupuri. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi nga po ng ating dearly beloved pastor, more prayer, more power, more praising, more blessing. Amen? Pag marami kang panalangin, naroon po yung kapangyarihan. Sabi po ng ating dearly beloved pastor, prayerless Christian is a powerless Christian. Ang Kristiyano na walang panalangin ay wala pong kapangyarihan. Para tayong empty sack. Ang sabi nga, empty sack cannot stand upright. Totoo yun, mga minamahal. Yung pong sako na walang laman, hindi yan tatayo. Amen? Hindi yan tatayo. Pag ay puno, sabi nga ay madali siyang itayo. Ganyan po yung Kristiyano. Kapag tayo po yung punong-puno ng panalangin, naroon yung kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Sapagkat ano po ang kahalagaan ng panalangin mga minamahal. Ang sabi nga ng isang mga ngaral, the strongest wireless connection, hindi po ang smart, hindi ang globe, hindi ang dito. Ano po ang strongest wireless connection? Ang prayer. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong panalangin, mga minamahal, itunuro po sa atin ng ating dakilang Diyos na naroon po yung atin pong pagsamba, mga minamahal. Ikaw ay laging sumasamba sa ating dakilang Diyos. Sabi ng ating beloved pastor, kung nais natin ng langit, tayo po ay dumalo sa balagawain. At naroon po yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong mainip, mga minamahal. Matuto tayong magintay. Kaya tulad mga minamahal ng ating mga kapatid, beloved Brother Ramil Sibok. Bago lang po siya mga minamahal sa balagawain, pero pinagpala siya na dati po mga minamahal yung from 6 p.m. to 6 a.m. mga minamahal, siya po ay may aparato. Siya po ay naka-oxygen. 8 ang kanyang karamdaman mga minamahal at 4 na gamot yung kanyang pong tinitik. Iba pa yung aparato mga minamahal na oxygen. Ganun kahirap ang kanyang paghinga. Yung malala, yung kanyang salang sa mga minamahal sa kanyang puso. Sa puso mga minamahal, dati siya mag-uusig, pero nung siya ay nasa karamdaman ng mga minamahal, siya po ay lumapit po sa balagawain at nagpa-pray over. At alam niyo po, ang kanyang natutunan, mga minamahal, yung pagdalo. Sa kanyang bawat pagdalo, hindi agad hiningan yung kagalingan, ang kanyang panalangin, ang Diyos, mga minamahal, ay manahan sa kanyang puso. Kaya every time na siya'y dadalo, mga minamahal, meron siya natanggap na nakagalingan hanggang sa, sabi nga mga minamahal, patuloy siyang dumalo, nakamta niya po mga minamahal ang 100% nga kagalingang nagmumula sa atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Para sa Biblia po, sa Lucas chapter 18, yung pong baeng bao, hindi siya natinag mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, na kayo magsipanalangin lagi upang huwag kayong manlupaypay. Kaya sa ating buhay, bakit tayo nanghihina ng lupaypay? Baka tayo po mga minamahal ay kulang po sa panalangin. Gano'ng kahalaga yung panalangin, mga minamahal? Yung babaeng bao, ang sabi ng likong hukom, dahil sa kanyang kapaparito ay baka ako'y bagabagin, siya aking igaganti. Oh. Sabi ng malapit noon, masigit ang kanyang mga hirang na sumisigaw araw-gabi, na higit niyang igaganti sa kanyang pagparito. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit noon. Kung tayo po may karamdaman, may problema, kayang dinggin ng Diyos. Higit sa lahat yung pong the best na reward mga minamahal, yung tayo po ay makapiling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maging matalinong Kristiyano mga minamahal, yung pong pagsamba. Amen? Ikalawa, mga minamahal, ito pong tinatawag na integrity. Basahin po natin sa Proverbs chapter 11 verse 3. Ang sabi po ng Biblia mga minamahal, the integrity of the upright shall guide them. Ang pagkatapat ng matuwid ay siyang papatnubay sa kanila. Ganun kahalaga mga minamahal na yung panalangin na tayo ay naglilingkod sa pagtatapat. Nasa kahirapan ka, nasa pagsubok, tapat ka sa ating dakilang Diyos. Kaya tulad ni Haring Hezekias, dumating yung point na itinakda sa kanya na mamatay na siya. Dahil siya po ay may malubhang karamdaman. Sabi ng anghel, yung mensahero mga minamahal, sabi ng propeta sa kanya, ay, ang sabi mga minamahal ay, Hezekias, ikay mamatay, hindi mo buhay, ayusin mo yung sambahayan. Nang marinig mga minamahal ni Haring Hezekias ang mga ganong bagay, siya po ay nanalangin. Sabi po mga minamahal sa Isaiah chapter 38 verse 1 hanggang 5. Naroon po mga minamahal, mababasa nyo, si Haring Hezekias ay dumalangin sa isang panig sa kanya pong bahay-hari at kanyang panalangin. Ang sabi niya, Panginoon, aking dinadalangin, alalahanin mo kung paano ako lumakat sa pagkatapat
na may dalay siya na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin at siya po ay umiyak ng di kawasak. Alam niyo po, ilang seconds lang o ilang minuto lang mga minamahal, ang propeta hindi pa pinabalik ng Diyos. Ang sabi, bumalik ka kay Haring Hezekiah, sabihin mo, dininig ko ang kanyang panalangin at 15 taon ng kanyang buhay, idadagdag ko. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Meron siyang, sabi nga, inimbak o subi, mga minamahal na katapatan. Amen? Tapat ang kanyang puso paglilingkod. Bakit po? Siya'y halos ikalawa po kay Haring Solomon na pinagpala. Dahil ibinilik niya, mga minamahal, yung ginagawang pagkakaloob. Mga minamahal, paghandog, yung pinaka-the best. Kaya siya po ay isa sa hari na pinagpala ng Diyos, ginabayan ng mahal na Panginoon, dahil yung po mga Diyos-Diyosan, inalis lahat. Sumamba sa Diyos, mga minamahal sa Espiritu at katotohanan, at pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating buhay pala, mga minamahal na Biblia po nagsasabi na yung itinakda na, kayang mabago pa. Amen? Sinabi na mismo ng Diyos, mamamatay ka. Pero si Haring Hezekiah, nalangin siya sa ating dakilang Diyos, na naalala niya, ipinabatid niya, ipinaalala na yung kanyang mabubuting gawa. Lumakad siya sa kahatulan, dali siya na puso, sabihin katapatan, mga minamahal, at gumawa ng mabuti. Kaya ang sabi nga, mga minamahal, kung nais natin ng epektibong panalangin, dinggin tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano po yung sekreto? Katapatan. Isang busiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Bakit tayo po nagtatapat, mga minamahal, sa lahat ng ating gawa? Tayo rin po yung makikinabang. Yung ating katapatang ito, mga minamahal, dyan tayo pagkapalain po ng ating dakilang Diyos. At yan din po yung sign na ikaw po ay marunong na Kristiyano. Yung naglilingkod ka, mga minamahal, sumasamba ka, naglilingkod ka, mga minamahal, na naroon po yung katapatan mo sa atin po pinakamamahal na Panginoon. Sa sunod pong talata, mga minamahal, basahin po natin. Magkasunod na pong 2 talata. Dito po tayo sa aklat na muli ng Kawikaan, Kapitulo 11. Kapitulo po ay 11, ang talata po ay 3. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga masuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Dito po sa aklat ng Juan. Dito po sa aklat na Esther, Kapitulo 4, talatang 16. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangakaharap sa Susan, at ipag-ayuno ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinuman na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan, at sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako ay mamatay, ay mamamatay. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Gano'ng kalaga ng panalangin ulit natin, mga minamahal. Yung panalangin, kapag sabi nga, yung isang kahit mamahaling appliances, kapag hindi po yung naksaksak sa kuryente, hindi po yan gagana. Ganun po bilang Kristiyano tayo, kahit tayo ay matagal ng Kristiyano, mga minamahal, pero sa araw-araw kulang tayo sa prayer po. Amen? Sabihin, may yung wala tayong pagpuri, panalangin, ay tayo po ay nagiging useless o hindi tayo kagamit-gamit at pwede po tayo mga minamahal maging talunan. Hindi po pwede nating sabihin na napaka-busy ng ating buhay. Alam natin magsabi, praise the Lord, na may trabaho. Maging hamon sa atin si David. Bangaman siya'y hari. Napaka-busy, maminamahal, pero yung pagpupuri, 7 times a day nagpupuri siya sa ating mahal na Panginoon. Kaya siya inangat, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ikalawa, si beloved propeta Daniel. Gano'n siya ka-busy dun po sa Babylonia. Siya po ay aliping bihag, mga minamahal, pero yung pong panalangin hindi niya pinabayanan. Sabi ng Biblia sa Daniel, maka-ikatlo siyang nanalangin na nagkapasalamat sa Diyos, bangamat ipinagbawal, mga minamahal, yung pong manalangin sa loob ng 1 buwan, walang tatawag sa ibang Diyos o kanino man maliban sa hari. Pero sinuway po ni ni Propeta Daniel. Amen? Sabi nga ng Biblia, bago kami sumunod sa tao, sa Diyos muna. Lalo siyang nanalangin, mga minamahal, 3 beses sa isang araw, bagamat napaka-busy ng kanyang buhay, pero yung panalangin, hindi niya pinabayanan. Ano ang nangyari, mga minamahal? Iningatan siya ng ating dakilang Diyos sa yungib ng mga leon. Buong magdamag, mga minamahal, hindi siya napahamak. Ang sabi nga ni Haring Dario na kanyang kaibigan, Daniel,
ang Panginoong Diyos na iyong pinaglilingkuran ang magliligtas sa iyo. Totoo, mga minamahal, yung kanyang patuloy na sinasamba, pinapanalangin ng mga minamahal, ang Diyos ng Israel, iniligtas po si Daniel. Amen? Ganun po tayo. Ano mang mangyari po sa sanlibutan ito, magkaroon man tayo ng karamdaman, problema, may tinuro sa ating sekreto ang beloved pastor. Hindi hospital kapag nagkaroon karamdaman. Alam na sabi, praise the Lord. Kundi manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Kumbaga, wag tayo lang umasa. Although mabuti po ang panalangin ng mga beloved worker, beloved pastor, effective po. Pero ang mahalaga tayo matuto, personal, mga minamahal manalangin sa pagkasabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Alam niyo sabi, praise the Lord. Ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan na may takot po at panginig. Ang sabi nga ng mga ngaral, yung tao na binigyan mo ng isda, pinakain mo lang siya sa buong maghapon. Pero kung turuan mo siyang mangisda, pinakain mo siya sa kanyang buong buhay. Ganun sa ating buhay, mga minamahal, sekreto na talagang manindigan tayo sa araw-araw, pagkagising mo, ikaw ay magpuri, manalangin, bubuksan ng Diyos yung biyaya. Buong maghapon, maalwan, mga minamahal, yung pagpapala, ibibigay sa iyo ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung sekreto? Effective prayer. Ang lahat yung magsabi ng praise the Lord. Worship, integrity, mga minamahal. Ikatlo, sacrifice. Esther chapter 4 verse 16, mga minamahal, sila'y nag-ayuno dahil nagkaroon ng batas na lahat ng Hudyo papatayin. Pero hindi alam, itong si Esther, isang Hudyo, madadamay. Anong ginawa nila, mga minamahal? Yung sakripisyo na pag-aayuno. Nanalangin sila, nabaligtad yung hatol. Itong si Aman, mga minamahal, na nagalit kay Mordecai, kaya gumawa ng batas. Mga minamahal, dahil hindi lang siya nabati o ginalang, mga minamahal, nagalit na, gumawa ng batas na lahat ng Hudyo papatayin. Pero, no choice, mga minamahal, ang mga Hudyo, sila po ay nanalangin na may pag-aayuno. Ang isang himalang bagay, mga minamahal, nabaligtad yung pong pangyayari, yung pong nag-isip sa kanila ng masama na sila ibitayin, siya po yung nabitay, mga minamahal. Ang mga Hudyo na nanalangin na nag-ayuno, mga minamahal, iningatan, pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon sa ating buhay, mga minamahal, kung tayo po ay mayroong po mga karamdaman, mayroong kang nais na ipasang board exam, mga minamahal, simple lang po. Prayer and fasting. Yan po yung itinuro sa atin ng ating beloved pastor, na dito ang ating beloved pastor, mga minamahal, ayuno ng ayuno ang ketong, luminis, mga minamahal, amen. Ang mga may taning na ang buhay, na, kumbaga itinakda ng mamatay sa pamamagitan ng prayer and fasting, mga minamahal, pinagaling ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang napaka simpleng sekreto, mga minamahal, na yung panalangin, na yung ikaw ay mananamba sa Diyos, naroon yung katapatan mo, naroon po, mga minamahal, yung sakripisyo with prayer and fasting, mga minamahal, dyan ka, pagpapalain po ng ating dakilang Diyos. Saka po ng Abu Sayyaf, the beloved pastor, kung ating ibabalik, mga minamahal, yung taon 2000, mga minamahal, 3 buwan, saka po ng Abu Sayyaf. Ano lang ka lang ginawa doon? Nagpuri, nanalangin, nag-ayuno, yung pong mga puso ng Abu Sayyaf, pinalambot ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin po, walang imposible sa atin pong pinakamamahal na Panginoon kapag nagawa natin, mga minamahal, yung sekreto. Ano ba yung kahalagaan ng panalangin? Dahil yung sa kinagisnan, manalangin ka lang. Pero ang sabi ng Biblia, maging sa Webster Dictionary, mga minamahal, ang panalangin, ang kahulugan niya may 3 kahulugan. Una po, praise. Ikalawa, thanksgiving and petition. Saka pa lang yung petition, magpuri ka muna, manalangin ka. Ang sabi sa Pilipos chapter 4, verse 6, mga minamahal, na huwag tayong mga balisa sa namang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat sa Diyos, ipakilala natin ang ating kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa ating puso at isipan kay Kristo Jesus. Ano po yun? Panalangin, mga minamahal, na itinuro sa atin, may pagpupuri, amen? Merong mga minamahal na pag-awit sa ating dakilang Diyos. Naroon ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya tulad ng ating kapatiran, mga minamahal, sa lugar ng Cebu, yung ating napakinggan nating patutuo, mga minamahal, yung rutina niya o ugali niya, buhay na niya, mga minamahal, yung pong magpuri, pagkagising, manalangin bago magtrabaho. Dahil ang kanya trabaho, habal-habal. Alas 5, yayaon na siya magtrabaho. Pero nung pagbaba niya sa kanyang tahanan, ilang metro lang, mga minamahal, nakarinig siya ng pagsabog. Mga minamahal, pagyanig, yung palang bundok, mga minamahal, o yung quarry, gumuguho na doon sa kabahayan. At isa sa bahay doon ay sa ating kapatid, naroon ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak,
Anong ginawa niya, mga minamahal? Nagtaas sa langit siyang kamay. Panginoon, iligtas mo ang aking pamilya. Anong himala ng Diyos? Yung kanyang mga kapitbahay, mga minamahal na nasa 17, natabunan lahat. Pero sa himalang kaparaanan, yung bahay ng kapatiran na punong-puno ng panalangin, ay hindi po natabunan yung bahay. Iniligtas ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Malaki yung nagagawa po ng panalangin, mga minamahal. Ang sabi nga, kayang abutin ng Diyos yung ating pong mga hinihiling kapag naipo yung kanyang puso sa pamamagitan ng panalangin na meron pong pagpupuri, meron pong pag-aayuno, mga minamahal, dyan ka, pagpapalain po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa prayer and fasting ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, 1983, 93 days, nagpasting ating dearly beloved pastor. Halos 3 buwan, mga minamahal, grabing himala. Nung nagkaroon ng kusado na 1983 sa Loton, yung isa doon na ngayon ay beloved preacher na po, mga minamahal, lumulutang dahil demon possessed. Pero nang ipinalangin ng mga pastor, yung demon possessed hanggang ngayon, hindi na po bumalik, mga minamahal. Amen? At yung noong 1986, nagkaroon ng kudita, mga minamahal, sa Channel 4. Ano po yung nangyari, mga minamahal? Hindi nagtagumpay ang mga nagkudita. Ang sabi nga nasib nating dating sundalo, Buddy Ray, 1 oras na kanilang pinaputukan yung PTV4, mga minamahal. Imposibleng walang mamatay na taga Jesus Marcos, pero wala pong namatay. Ano po yung 1,000 bala, mga minamahal, at nakikita na nadiklap yung mga bala, tumatama lang, lumalampas yung mga beloved choir member, mga beloved Pioneer Square, hindi po napahamak. Bakit po? Tayo po ay mga minamahal, ay covered po, mga minamahal, ng prayer and fasting po ng ating dearly beloved pastor. Noong 1980s, mga minamahal, isang matalinong abogado. Kaso, ateista po siya. Mga minamahal, hindi naniniwalang may Diyos. Ay kilala ng mga pastor, nangangarap ating mga pastor na Diyos ay buhay. Ay ang sabi po niya, mga minamahal, kung may Diyos, ay dalhin mo sa akin at aking tutuliin. Ganun po siya kapilosopo. Pero nung may krusada sa Luneta, mga minamahal, hindi sinasadya, meron siyang nais pong kausapin natin bilang pastor, nagkataon, krusada, may bagyo, umuulan, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Nung time na yon, nasa lugod siya ng Quirino Grandson, mga minamahal, narinig niya, tumayo ang beloved pastor na nalangin, itinaas ang kamay, lumuhod, sinaway po ang bagyo. Nung ding oras na yun, mga minamahal, kita niya sumikat yung araw, yung ulan, yung hangin, mga minamahal, tumigil. Ang sabi niya, buhay ang Diyos ni beloved evangelist Wildy Sada Almeida. Buhay ang Diyos. Naniwala po, mga minamahal, na may Diyos. Totoong may Diyos, mga minamahal. Sa pamagitan ng ating effective prayer, mga minamahal, diyan tayo pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng James chapter 5 verse 17 and 18, yung pong tinatawag na earnestly prayer, maningas na panalangin. Ano po yung turo po ng beloved Mama Dear? Yung ating panalangin ay huwag yung para kang tinibang saging. Amen? Kapag pagod na, ay nakahilata na. At yung iba po na langin, mga minamahal, ay nakahiga. Depende lang kung ikaw may sakit. Pero kung ikaw ay wala namang sakit, kaya mo pang lumuhod, magtaas ng kamay, irespeto mo yung panalangin. At dyan ka, pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa James chapter 5 verse 17 and 18. Dito po tayo sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5. Ang talata po ay 17 hanggang sa talata pong 18. Sa 17, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin, na siya'y nanalangin ng buong lingas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Sa 18, at muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia, minamahal, si Elias, si Propeta Elias, sa isang taong may pagkataong gaya ng atin. Sabihin, normal din na kagaya natin. Na sa Biblia, hindi po itinago. Siya po ay natakot din, nais niyang mamatay dahil hinahabol siya, minamahal, mga tauhan ni Reyna Jezebel, ng kanyang asawang hari. Sabi nga, mayroong mga unguarded moments, may mga shortcoming din. Amen? May weaknesses, mga minamahal. Pero, siya po ay nanalangin ng buong ningas. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Hindi pala basta panalangin. Yung itinuro po yung panalangin, sabi ng beloved pastor, beloved Mama Dear, yung parang may buhat kang isang sakong bigas.
talagang yung katulad ni Haring Ezekiel na nananangis siya, lumuluha. Gayon po ang panalangin po ni Propeta Elias, at ang sabi dito, siya nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Yun po, maminamahal, kapag yung ating panalangin po ay maningas, mayroon pong lagi kang sumasamba sa atin pong pinakamamahal na Panginoon, aalalahanan niya ng ating dakilang Diyos. Bakit ka tayo kailangang manalangin? Kailangang manalangin kahit wala tayong kailangan. Amen? Sabi po ng Biblia, kayo magpuwat magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu may ibig, dapat mahina ang laman. Isabihin, bangamat hindi ganoon na kailangan mo yung mga bagay-bagay, pero itinuturo sa atin, mga minamahal, may kailangan ka man o wala, patuloy kang manalangin sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, naroon yung pagpupuri. Ang sabi ng Biblia, pray without ceasing. Isang masiglang palakpak para sa ating Panginoon. Pray always, mga minamahal, manalangin lagi. Walang patid, yan po yung tinuturo sa atin. Paano po, mga minamahal? Yung lagi kang umaawit sa ating mahal na Panginoon. Laging isipin mo ang kabutihan po ng ating dakilang Diyos. Gumawa tayo ng mabuti, pagkatapat. Kaya tulad ng ating kapatiran sa Bicol, mga minamahal, isang teacher, sa private po siya nagtuturo. Inuusig siya ng kanya pong, na kanyang supervisor, na Miyerkules, siya po ay dumadalo, ay, kumbaga, napapa-absent. Biyernes, ay dumadalo siya, ay nauwi siya ng alanganing oras. Inuusig siya. Bakit daw ginagawa yun, mga minamahal? Pero yung ating mga kapatid na hindi nagreklamo, naglingkod siya, mga minamahal, na katapatan, nagbigay siya ng, kung siya nagbibigay ng 20%, dinagdagan niya. Yun po yung kanyang ginawa. Mga minamahal, hindi niya ipinalangin yung kanyang supervisor na mapahamak o mapaalis. Nagbigay siya, mga minamahal. Ano po yung nangyari? Ngayon, siya na po yung supervisor. Yung supervisor, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Yung pong effective prayer. Isang busiglang palakpak para sa ating Panginoon. Kung tayo po minamahal ay gagawin natin ang kalooban ng Diyos, walang imposible sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kung sabi nga may panalangin tayo sa mga mag-aaral, nakatapos na, kung nais natin magkaroon ng mga lisensya, mga minamahal, ay sabi nga, yung panalangin na itinuro sa atin ng ating beloved pastor. Isang busiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataon ito, mga minamahal, wala tayong mahabang oras. Praise the Lord. Tayo po ay minsan na pang magpuri sa ating mahal na Panginoon bago tayo dumako po sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Napakalaga na tayo po'y laging manalangin. Hindi lang ito bahagi ng ating buhay. Sabi ng ating pastor, yung pagsamba, yung panalangin, hindi bahagi ng kanyang buhay, kundi buhay na niya, mga minamahal, ang sumamba, manalangin, magpuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga, mga minamahal, gano'ng kahalaga ang ating panalangin. Ang sabi ng Biblia, magpuyat sa bawat panahon, magsidaing, always pray, upang kayo ay, sabi mga minamahal, na ating makatakas, mga minamahal, maharap natin yung pong mga bagay na darating, yung kahirapan, at tayo makatayo sa harapan ng anak ng tao. Napakalaga po nung panalangin na itinuturo sa atin po ng ating dearly beloved pastor. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, I hear you. Tayo po ay pinapakinggan ng Diyos. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Bagamat kung sa ngayon, wala pa siyang sagot. Pero tandaan natin, may Diyos na nakikinig po sa ating mga panalangin. Tinitingnan lang niya yung ating pong paghihintay, yung ating pagtitiis. At kung tayo karapat-dapat na, yung ating mga pinapanalangin, kahit tulad ni Jabez, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. He loves me. I guess I've always known He cares. Hallelujah. 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 Sometimes my heart cries out, so love Thee. Hallelujah. Sometimes I see He's just not there. And through my tears, I sometimes wonder, Lord, Thee who was the bride. Hallelujah. Hallelujah. It is the night I'm almost over. With joy can read the morning sky.
say I pray. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear it say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I will be with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never know? Yes, I've always been aware that I'll be here everywhere. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Para sa tuwing ay iniingat pa. Minsan kahari ang kalungkutan, minsan di siya masabungan. Sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi lumilipas upang madiwas sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, dama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kaya layo niya, ngunit sa akin ay umusap siya. Malinaw na aking naririnig ang susumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka man naroon ako. Batid mo ba ika'y iniibig ko? Kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat iyak sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsasamang mong tinig. Sa tuwing ako'y nagkamasid sa'yo, nasan ka ba'y naroon? Batid mo ba ika'y iniibig ko? Kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat iyak sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. At aking narinig ang bawat dalangin. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah, hallelujah. God bless you po sa ating mga beloved singer. Mga minamahal, buhay ang Diyos. Siya po ay dumidinig sa ating mga panalangin. Pinapakinggan na tayo, mga minamahal. Bagamat tila wala pang sagot, ngunit tandaan natin, mga minamahal, when God seems silent, trust Him. When God seems silent, pour out your heart to God. Magtiwala tayo sa Kanya, buksan natin ating puso, mga minamahal. When God seems silent,
Praise Him in advance, mga minamahal. Purihin mo muna siya. Pagtiwalaan mo siya, mga minamahal. At ang iyong mga pangailangan, kayang ibigay ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos natin, Diyos na buhay, mga minamahal. Kung gaano tayo kadalas manalangin, ganun tayo kalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya wag nating kasawaang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay sign na pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Nagtitiwala ka sa Kanya kapag tayo laging nanalangin, mga minamahal. Buksan natin ang ating puso. Sabihin natin ang ating mga pangailangan. Kaya tulad ni Haring Hezekias, binuksan niya ang kanyang puso. Si Haring David, mga minamahal, nanalangin sila, may pagluha sa Diyos. Hindi sila binugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tayo lumapit po sa ating mapagpalang Diyos. Siya'y buhay na Diyos, mga minamahal, dumidinig sa ating mga panalangin. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Kung paano ang langit, hindi ka masusuko. Hindi kayang tukuran ang langit, mga minamahal. Gayon ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya niya magpala sa ating buhay. Tayo mag-aisang manalangin. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos sa mamanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal na pangarap mo po, nakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po kami sa nadalangin na aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Stadalmeda, your end-time prophet, amang banal, hallelujah. Bago lahat, kami po ay humingi ng tawad sa lahat na aming pagkukulang, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat na aming mga shortcoming, sa lahat na aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa oras na ito, mahal na Panginoon. Linisin mo kami sa lahat na aming kalikuan at sa bawat panalangin na iyong mga anak ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Alalahan mo ang alang pagtitiwala sa iyo, ang alang katapatang paglilingkod sa iyo. Pagpalaan mo po, mahal na Panginoon, pagaling mo ang alang karamdaman. Dingin mo ang alang mga panalangin. O Diyos, hallelujah. Ito pong aming samang panalangin sa matamis at banal na pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kailangan nating magtiwala, mag-release ng pananampalataya. Hallelujah. Tayo po'y maglihan sa atin po mga sarili. Ang ating kanang kamay, ipatong natin sa ating ulo. Tayo po'y manampalataya, malapastor naglihan sa atin. At ang ating kaliwang kamay, sa parte ng ating katawan na meron pong mga karamdaman, ito po'y ating ilihans. Kung may problema, dalawang kamay, at ito po'y ating palayasin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamalapan ng Jesus. Hallelujah. Tayo po'y mag-cast out. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, anumang karamdaman nagpapahirap, ubusin po ang trangkaso. Hallelujah. Hallelujah. TB, diabetes, cast out right now. Kidney trouble, alalang cancer, cast out, problema, kahirapan, mga bisyong natitira, cast out right now. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Sickness, diseases, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, bilang pananampalataya na ating natanggap na ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay sabay-sabay natatalon po ng 3 beses. Magtaas tayo ng ating dalawang kamay at sabay hiyaw po ng Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng papuri, paglalahati, paglakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po, maminamahal, pansamantala natapos po ang ating pong midweek service sa araw nito ng Martes at sa overnight prayer meeting. Maminamahal, babalik